Hello, magandang gabi po. Ito po si Toto Tirador. Isa naman titiradorin natin, si Gretchen Barreto. Ah, ako po ay Doctor of Jurisprudence and Licensed Civil Engineer at saka experienced editor, having been worked for 15 years in the newspaper industry sa People's Journal Tonight, na ngayon ay may-ari ng mga pamilya ni Martin Romualdez at saka sa Kabayan Newspaper. Okay? Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay yung realidad. May lusot ba ang tanong dyan? Pwede bang lumusot si Gretchen Barreto gayong malakas ang ebidensya laban sa kanya? Bilang isa sa nagdidesisyon sa tinatawag na pagkawala ng mga 34 na sabungero? Yan ang tanong. Sasagutin natin. Makinig kayo sa napakasimpleng gagawin lamang. Simpleng-simple lamang ang remedyo dito na gagawin ni Gretchen. Sana kung may makarinig at may pasabi nyo kay Gretchen, wala na po siyang isang choice. Ibang choice rather. Para kung gusto niya makaligtas sa kulungan, pero kung ayaw niya, kulong sa dito. Maka-imagine ka lang, may isang sexy star na kukulong habang buhay. Yan, ano mangyari sa iyo? Pero kung susundin mo ito, yung payo ko, unsolicited advice. This is not an advice of a lawyer kasi disbarred naman ako. But you can ask other lawyers kung okay ba yung aking suggestion sa iyo. Nasayangan ako sa iyo, Greta. Okay? So ano dapat ang gagawin ni Greta? Una, ganito lang po yun. Tanggapin niya na wala siyang magagawa sa dahilan sa sirkumstansya ay hindi niya na makontrol ang mga pangyayari. Hindi po niya kayang kontrolin ang pangyayari. Ano na lamang ang gagawin niya? The only way is to dance with the music. Ganun naman po. Ngayon, yung sayaw na ito sa musika ng katarungan ay pwede mong gagawin na hindi ka rin makukonsensya. Ano ang gagawin? Siyempre, simple lang po. Tulungan mo po ang mga pamilya na naghahanap ng kani-kanilang mga kaanak na nawawala na hanggang ngayon ay hindi mo malalaman kung patay o buhay. Pero halos sigurado na napatay nang lumabas si Julie Dondon Patidungan na nagsasabi na siya mismo ang kumontrata sa mga tao na naglubog sa mga katawan ng 34 na sabungero doon sa tubig, sa ilalim o kaibuturan ng Taal Lake. Gaano ba kalalim ang Taal Lake? 175 meters daw ang kalalim. Nung narinig ko sa mga sinasabi ng Philippine Coast Guard spokeswoman at yung spokesman ng Philippine Navy, parang lumalabas yung ating mga expert divers sa ating Armed Forces of the Philippines at saka Philippine Coast Guard ay ang kaya lamang na sisirin ay hanggang 100 meters ang lalim. Kasi pag lumalim ka pa, tataas na ang water pressure, baka mamamatay ka sa bigat ng water pressure. Ang unang madadali dyan ng water pressure ay yung tainga mo, mabibingi ka. Yan pong epekto ng water pressure. So, kailangan makakagamit sila ng isang parang sasakyan na saradong-sarado at mayroong oxygen sa loob ng sasakyan na yan at hindi nagdedepende sa tinatawag na air pressure. Hindi siya maapektahan ng atmospheric pressure o water pressure. Kasi po, silyado. Yun lamang ang ibabagsak doon sa ilalim. O di kaya gumamit sila ng drone. Kaya lang, iba talaga yung personal na tao ang pumupunta doon. At para makakita sila ng mga kalansay. Yung problema nga lamang, dahil sa tagal,
since 2021 pa po yun, ilang taon na, 4 na taon hanggang ngayon, ay nagtabon-tabon na yung mga dumi. So, kailangan huhukayin mo pa yung sahig ng Taal Lake. Buong sahig ng Taal Lake, hukayin mo. Maliban na lamang kung makakuha sila ng isa sa mga naghulog ng mga katawan ng tao. Kaya iniimbita ko rin yung mga naghulog, sikreto po, pumunta na kayo, mag-volunteer na kayo ng inyong tulong para maituro, para sigurado alam ng mga magsisisid kung saan kukunin. Kasi napakalawak po ng Taal Lake. Isa sa pinakamalaking lawa yan sa Pilipinas. Mas maliit nga lang sa konti kaysa Laguna Lake. Pero napakalawak ng Taal Lake. Kaya pinananawagan ko yung mga kumontrata sa paghuhulog kasi alam niyo naman kung saan hinulog, alam naman yan kung saan lulubog. Kasi nilagyan niyo ng pampabigat at tinalay sa katawan ng tao hanggat sa sa ilalim. Kawawa naman. Ano yan? Kumbaga karumal-dumal na paraan ng pagpatay ng tao. Matindi. Ginawa yan kasi talagang yan ang diskarte na tuso. Paano ka makasuhan ng murder kung walang nakikitang katawan ng tao? True. Totoo yan. Ang tinatawag natin is the evidence that must be proved first is the existence. Totoo bang may patay? Yun ang unang ipakita. Para mapatunayan may patay, ipakita mo ng birth certificate ng tao at ipakita ang death certificate ng tao na sinertify ng doktor o embalmer. Ngayon, paano patunayan na patay? Hindi natin alam. Walang ibang lumulutang. Dapat ang hinahanap ko para mapatunayan may patay ay lulutang at mag-volunteer bilang state witness ang mga taong nakakaalam kung saan nilubog ang mga tao. Kasi personal nilang alam. At least pwede na sabihin, patay na. Sa ngayon, hindi ko matatawag na pruweba na yung sinabi ni alias Tutoy na patay na nga sila. Sapagkat ang kinwento niya, wala siyang personal na alam kung paano nilubog mismo. Ang kinwento niya lang ay binigay niya sa mga grupong yun. Binigay niya ng pera na ayon sa kanya, binigay sa kanya ni Atong Ang para ibigay doon sa mga tao na maglulubog ng mga katawan ng mga tao na yan. Ang dami pang ginawa. Matibay ang ebidensya, Greta. Wala kang ibang choice dito. Makukonvict ka, makukulong ka dito. So, tanging paraan mo lamang dito, makipagsayaw ka na lang. Sumuko ka, volunteer ka, at sabihin mo yung personal mong alam, kahit pa total, hindi mo naman asawa yun si Atong eh. Boyfriend mo lang naman yan eh. So, pwede mong gamitin ang pinag-usapan ninyo na ibigay nyo sa korte. Para yan mismo magpapatunay na walang duda na talagang binaon hanggat mamatay yung mga tao at ang utak niyan ay walang iba kundi si Atong Ang. Kasi hanggang ngayon wala pa tayong ebidensya eh. Ang salita ni alias Tutoy ay hindi pa sapat. Sinabi ni Tutoy, inamin niya na wala siya sa aktual na paglubog ng tao. Tinorn over niya lang ang katawan ng tao na ilulubog. At may kasamang pera. Kaya ikaw, Greta, sayang ka. Maganda ka, sayang ka. Pinakamagawa mo dyan ay sumibat ka na sa tanikala ni Atong Ang. Total, iniwan ka naman, pabor kay Sunshine Cruz. At tumistigo ka, ibigay mo ang lahat ng personal na alam mo, na nalalaman mo ng personal dahil katabi, sabi ni alias Totoy, katabi mo lagi sa kama si Atong Ang. Hindi ko lang alam kung anong ginagawa nyo sa kama ni Atong Ang.
Di ba? So gano'n na lang. Maghanap ka po ng pwede naman kitang tulungan na ako nang gagawa ng testimonya mo para lamang mailabas ka sa problemang yan. Basta pangako mo lang sa akin, maging totoo ka. Pag sinabi mong, sabihin mo ng katotohanan, sabihin mo, I shall tell all. Sasabihin ko na ang lahat. At pirmahan mo. Dadalhin kita kay Mr. Boying Rimulya. Na sana, hiwag na lang siya maging ombudsman. Diyan ka na lang sa DOJ. Di ba? Miss Gretchen Barreto, wala ka ng choice. Nasisense ko po, malakas ang ebidensya. Hindi ka pwede mag-deny. Ang pag-deny mo ay hindi sapat kasi maraming ebidensya pantapat sa pagtanggi mo. So ngayon, ang status ng kaso sa ngayon ay nandyan po ngayon yan sa Regional Trial Court ng Branch 40 sa Manila. Sa ngayon, ang inaakusahan pa lamang sa Branch 40 RTC Manila ay yung 6 na security guard. Kasama dyan si Julie Dondon Patidungan, taga Surigao del Sur. Akalain mo, nag-utos na yung Senate report ng investigasyon na pinamunuan ni Bato de la Rosa na dinaluhan nila ni Drilon, ni Lacson, ni Soto at marami pang ibang senador na nagpapakita na nag-uutos sa NBI at saka sa PNP na laliman ang investigasyon patungkol kay Atong Ang, pero wala silang ginawa. Natapos lamang ang pagka-presidente ni Duterte. Kay Bongbong pumalit, wala ring nagawa. Kung hindi pa lumabas itong si Dondon Patidungan, ay wala na talagang pag-asa sa katarungan para sa mga nawalang sabungero. Ang kawawang mga pamilya ng mga sabungero nang nawawala ay panay ang iyak. Ngayon, matindi na ang iyak nila. Bakit po? Kasi alam na nila na patay na pala ang kanilang mga kaanak. Dati, mayroon pa silang pag-asa na natitira sa kanilang dibdib at puso at isip na someday, somehow, lilitaw din balang araw ang kanilang mga kaanak na nabanhaw. Ano ba banhaw? Si Bisaya pala, na nabuhay. Sige, ang ibig sabihin ng banhaw ay buhay. So, magandang gabi po, Brilla Hainos, Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening po. Rest and sleep well. Okay. May concern lang ako kay at saka ang advice ko kay Greta ay advice ko rin sa lahat ng mga binayaran ni Dondon na nagpalubog sa mga katawan ng tao na lumitaw din kayo at isuko nyo at gagawin kayong tinatawag na state witness. Huwag kayo mag-alala. Kung wala kayong pagkatiwalaang abogado, pwede po akong makatulong sa inyo at gagawan natin ang paraan na maisama kayo sa tinatawag na Witness Protection Program at magiging state witness kayo at hindi na kayo makukulong. Alang-alang lamang sa pagbibigay ng katarungan doon sa mga tao na nawala sa sabungan. So, Astra, Romel Garcia, magandang gabi po, Dr. Toto. Amelia Salinas, let's talk about this. I'm Rodney. Okay po, kontakin niyo po ako sa 0917-300-7796. Sigurado po ako, lahat pong iba na inutusan, kung mayroon man nakakalam, lumapit lamang sila at pwede sila maging state witness. Alalahanin niyo kung maging state witness kayo, pati pamilya niyo isasama sa state witness protection. At meron po kayong sweldo
kada buwan-buwan na sapat para mabubuhay kayo. At hindi kayo gagalawin ng kahit sino kasi meron po kayong naka-assign na exclusive na security escorts ninyo araw-araw sa 24 hours. Hanggat sa matapos ang kaso at pwede kayong humingi na dalhin kayo sa Amerika o kung saan ibang lugar para hindi na kayo makikita ng mga kaaway ng mga taong pinirwisyo ng inyong testigo. Si Arnold Libusada, baka makidnap si Gretchen, magsabi sa mga nalalaman. Ay bahala na si Gretchen, magtago muna. Magtago ka muna, Gretchen. Pastor Rodi Rabi, Jonas Guanzon, mas mabuti pang sa presinto ay hindi ito kaya ng presinto lang. So Crystal Juneth, 250 square kilometer big and 170 meters deep. Wow, napakalaki according to reports. Si John, malaki pala, napakalawak ng Taal Lake. Si John, don't judge the book by its cover. O tama po dyan. Ang problema ko lang dyan, paano naman ang book na walang cover? How can I judge the book without cover? Dodi, palagay ko hindi na makukuha ni atong ang PAMAS Award. Ay, kalimutan mo na lang, Greta, yung mga alaala mo sa gabing kayong ni atong ang magkasama sa isang kama. Ganun na lang, wala ka na magagawa dyan. Yun na lang po, tanging kaligtasan mo sa mga anak para sa anak mo ang importante dito. Okay, hanggang dyan na lang muna po at maraming salamat po sa inyong lahat.